Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Marami na umanong tinanggal sa trabaho si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mababang posisyon sa gobyerno sa nakalipas na taon. Ito ang kanyang inihayag sa kanyang panibagong podcasts. Binigyan din ng Pangulo na mas magiging mahigpit siya sa mga gabinete upang matapos agad ang mga trabaho. Mula ngayon, talagang we will be very, very, very conscientious of hitting our targets on time. And that's the important thing. And that applies not only to the very big legacy projects. Hataw Balita ngayon! Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtutok ng mga ahensya ng gobyerno para bantayan ang mga estudyante ngayong balik na ang regular na mga klase. Kabilang anya na tinututukan ngayon ng pamahalaan ang mga kaso ng bullying sa mga estudyante. Inatasan na rin ng Pangulo ang Department of Information and Communications Technology o DICT na palakasin pa ang serbisyo ng internet at pinababantayan din sa Department of Trade and Industry o DTI ang presyo ng mga gamit ng mga mag-aaral. Tinututukan namin yung mga cyberbullying, yung mga bullying dahil nagiging malaking problema, mental health problem ng mga bata dahil hindi maayos ang patak. Kung talaga may bullying, hindi sila makapag-aral ng mabuti. Hataw Balita ngayon! Pinag-aaralan na ng Department of Education na palawigan sa Region 4A ang voucher system upang ma-decongest ang mga siksikay eskwelahan. Sa ganitong paraan, may pagkakataon ang mga magulang na ipasok sa private schools ang kanilang mga anak nang hindi ganong nahihirapan sa gastusin. Nasa 16,000 hanggang 22,000 pesos ang maaaring matanggap na subsidy ng mga mag-aaral. Samantala, may diskarte naman ang iba't ibang eskwelahan para maibsan ng mga siksikang classroom gaya ng Tenement Elementary School sa Taguig at ang nasunog na San Francisco School sa Quezon City. Yun ang pinag-aaralan namin sa ibang lugar tulad ng Region 4A. Maraming probinsya dyan na lalo na sa Cavite, sa Laguna, masisikip ang public school. So pwedeng i-expand kasi meron tayong existing voucher system. Expand lang natin. Pag masikip na masyado yung eskwelahan, pwedeng lumipat ng private yung mga ibang estudyante. Yung ibang classroom namin, lalo na yung para sa mga maliliit, hinati po namin para magkasya. Magkasya po yung mga estudyante namin. Pero yung para sa 586, hindi po namin pwedeng hatiin dahil maliit yung size ng classroom at saka good for 40 pupils lang yung the maximum is 45. Kaya pwede pa kaming, meron pa kaming leeway. 2 shift po kasi ang junior high school namin, grade 7 to grade 10. Yung senior high school namin, we were planning to have 1 shift. But because of what happened, so yung aming isang building na gagamitin ng grade 11, we opted to have 2 shift then sa grade 11 and 12 para ma-accommodate po yung nawalan ng classroom. Hataw Balita ngayon! Kontento ang pambansang pulisya sa latag ng seguridad ng mga pulis sa mga eskwelahan kasabay ng balik eskwela kahapon. Sinabi ni Chief PNP General Nicolas Torre III na nag-deploy sila ng nasa 37,740 na mga pulis para bantayan ang nasa 45,974 na mga eskwelahan sa buong bansa. Mayroon ding 5,079 na mga police assistance desks na nakapwesto malapit sa mga eskwelahan. Muli namang pinaalala ng PNP ang kanilang pagresponde sa pamamagitan ng hotline na 911 at darating sila sa loob ng 5 minuto. Kahapon nagsagawa ng inspeksyon si Chief PNP sa Batasan Hills National High School at President Corazon Aquino Elementary School kung saan kinausap din ito ang principal at school administrator. Part yan ng ating tinatawag na fixed visibility point prioritization. Very obvious naman na dahil first day of classes ito, maraming mga tao, maraming mga estudyanteng papasok at sigurado dadami ang tao. So assessed na yan, napaghandaan na yan, kaya alam natin na dito ang concentration ng tao. Kaya dito rin ang concentration ng deployment ng PNP. Hataw Balita ngayon!
Inalis na ng Philippine National Police o PNP ang 8 hepe ng mga police station dahil bigong magpatupad ng 5-minute response. Kabilang sa naalis sa pwesto ang Chiefs of Police ng Caloocan, Navotas, Valenzuela, Mandaluyong, Marikina, San Juan, Parañaque at Makati. Unang inihayag ni Chief PNP General Nicolas Torre III ang polisiyang 5-minute response sa kanyang unang command conference kasama ang matataas na opisyal ng PNP noong June 4. Subalit nabigo pa rin anya ang 8 na sundin ito. Actually, it's not about the radio itself. Ang sa atin dito is just about accomplishing the mission. Hindi mo magagawa ang 5-minute response kung hindi makapag-command ang ating mga chiefs of police. I want them to actually command, not only figuratively, but literally, they can issue the command over the radio, over any communication na kung gusto nila. Hataw Balita ngayon. Sariling desisyon ng bawat senator judge ang hindi paglahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Francis Chis Escudero. Ito ay sa gitna ng mga panawagan na mag-inhibit ang mga senador na nagpakita o nagpahayag ng pagpabor o pagkontra sa pangalawang Pangulo. Dati na niya itong nangyari sa ibang impeachment case, partikular na sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona noong 2012 kung saan hiniling ng defense panel na mag-inhibit si Senator Judge Franklin Drilon. Para sa akin, yan din ang i-apply naming president at hindi lang rules kaugnay sa inhibition. It is voluntary on the part of the impeachment court judge at hindi yan pwedeng ipilit sa sino man. Pabor man kay VP Sara o kontra man kay VP Sara. Pabor man sa impeachment o kontra man sa impeachment. Hataw Balita ngayon. Kinilala na mga abogadong kakatawan kay Vice President Sara Duterte sa kinakaharap nitong impeachment case. Sa lumabas na dokumento mula sa Senate Impeachment Court, kabilang sa mga nakalagda na bahagi ng defense team ng pangalawang Pangulo, sina Attorney Philip Siegfried Forton, Attorney Gregorio Narvasa II, Attorney Sheila Sison, Attorney Carlo Joaquin Narvasa, Attorney Roberto Batombacal, Attorney Justin Nicole Gular at 10 iba pa. Ang dokumento na isinumiti sa Senate Secretary o ang tumatayong impeachment clerk of court ay opisyal na pagpapahayag ng appearance ng panig ni VP Duterte sa pagdinig na gaganapin sa Lunes, June 23. Hataw Balita ngayon. Wala muna ang aasahang mga bagong proyekto ang publiko mula sa Office of the Vice President sa susunod na taon dahil sa limitasyon ng kanilang pondo. Pero mananatili ang mga kasalukuyan nila ang programa maliban sa medical at burial assistance. Inaasahan na ni Vice President Sara Duterte na hindi maaprubahan ang hihilingin nilang budget para sa Office of the Vice President para sa susunod na taon. Kaya sa halip na humingi pa ng mas malaking pondo para masuportahan ang mga proyekto at programa ng kanyang opisina, 733 million pesos lang o halos kapareho ng inaprubahang pondo ngayong taon ang hihilingin nilang budget para sa taong 2026. Nakalungkot lang dahil wala na kasi kaming medical and burial assistance. Ito ay tinanggal na hindi namin siya malagyan ng budget dahil tinanggal talaga yung line item sa Office of the Vice President nung lumabas yung budget ng Office of the Vice President sa General Appropriations Act. Nawala yung feeding program natin, ang pansarap feeding program natin dahil hindi na talaga namin ma-stretch yung budget na inilaan para sa Office of the Vice President. Hataw Balita ngayon. Na-flag ng Facebook ang AI-generated video na ibinahagi ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung saan tinawag itong false information ng social media platform base sa pagsisiyasat ng kanilang third-party fact-checkers. Nauna nang sinabi ni Senator de la Rosa na hindi importante sa kanya kung AI-generated ang kanyang na-share na posts. Para sa kanya, mas mahalaga ang mismong mensahe nito at hindi ang messenger. Si Vice President Sara Duterte naman wala niyang masama
kung mag-share ng isang AI video ng pagsuporta sa kanya, basta't hindi naman ito pinagkakakitaan. Pero para sa Malacanang, hindi tama na manggaling sa opisyal ng pamahalaan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon o fake news. Wala namang problema siguro sa pag-share ng AI video in support o sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. Hataw Balita ngayon. Maaari nang makita ng mga motorista kung mayroon silang violation ticket sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP gamit ang pinakabagong portal ng MMDA na inilunsad kahapon, ang mayhulika.mmda.gov.ph. Maaaring mag-log-in sa website gamit ang plate number at motor vehicle file number. Sa loob lamang ng isang araw ng pagkahuli ay makikita na sa website ang mga violation ng isang motorista. Maaari namang kontestahin ng mga motorista ang nakatalang violation at kung magtatagumpay ay ibabalik ang kanilang multa. Sa ngayon umabot na sa mahigit 10,000 violations ang naitala ng MMDA simula nang ibalik ang NCAP. Pinipilit namin maging real time na pagka-notify sa iyo, upload na rin yung video upon confirmation. Kaya nga po, humingi kami ng another 2 months siguro para ma-incorporate yung mga enhancements. Hataw Balita ngayon. Plano isa pribado ng pamahalaan ang nasa 10 paliparan sa bansa ayon sa Department of Transportation. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ang proyekto ay inaasahan sa susunod na 3 taon o inaasahang matatapos sa taong 2028. Dagdag pa ng kalihim, ang plano ito ay sa pamamagitan ng public-private partnership kung saan masasakop ang ilang paliparan sa kilalang tourist destinations sa bansa. Kabilang ang Iloilo, Davao, Siargao, Lawag, Busuanga, Bicol, Tacloban, Bacolod, Silay, General Santos at Puerto Princesa. Hataw Balita ngayon. Inatasan na ng Department of Transportation o DOTR ang Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board na paigtingin ang panghuhuli sa mga taxi na naniningil ng sobra. Kasunod ito ng nag-viral na abusadong taxi driver kung saan naniningil ito ng sobrang taas na pasahe, gayong inihatid lang ang pasahero mula Terminal 1 patungong Terminal 3. Suspendido na ang driver's license ng taxi driver habang naka-impound sa LTO ang ipinapasada niyang taxi. Humingi naman ang paumanhin ng Taxi Hub Transport Management na operator ng taxi patungkol sa nangyaring insidente at sinisikap din nila na makipag-ugnayan sa naapektuhang pasahero para magbigay ng full refund at personal apology para dito. Pero ang kailangan talaga nating i-crack down dito, yung mga taxi na hindi sumusunod sa cap, hindi sumusunod sa price ceiling. No, so yun ang gagawin natin. No, yun ang gagawin natin ngayon. Magka-crack down tayo, lalong-lalo na sa mga major areas na sinasakyan ng mga kababayan natin, mga airport, mga terminal. Importante yan kasi dyan madalas ang abuso. Akala nila, kaya nilang makaalusot. No? Kasi pagka ang mga kababayan natin, pagka nandyan, parang gusto na lang makaalis gusto na lang nagmamadali na Hataw Balita ngayon. Pinaplano na ng Department of Agriculture, DA, ang pagbebenta ng karneng baboy sa ilang kadiwa ng Pangulo outlets.
Target ng DA na simula ng implementasyon ng PORC program pagsapit ng Agosto. Ayon kay DA Secretary, ang gagawing pilot testing ay hindi lamang para sa minimum wage earners, kundi para na rin sa mas nakararami. Bagamat prioridad ng locally produced pork, isinasaalang-alang din ay imported pork dahil sa kasalukuyang kakulangan sa supply. Ang balak namin by first week of August i-implement ito sa cities, Metro Manila siguro, Metro Cebu, maybe Metro Davao. Then we will be, let's say sa NCR, we will be present in the 38 public markets if the LGU allows. Nilinaw naman ng DA na hindi layunin ng programa ang makipagkompetensya sa mga retailer, kundi upang makipag-ugnayan para sa maayos na implementasyon. Hataw Balita ngayon! Tuloy ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC sa kanilang preparasyon para sa eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa darating na October 13. Hindi na sila pwede pang maghintay sa aksyon ng parlamento sa 7 seats dahil kapos na sa panahon. Hindi na rin makapagbubukas ng panibagong Certificate of Candidacy o COC filing sa rehiyon. Hihingi naman anya sila ng mga picture ng mga kumakandidato para mailagay sa balota. Samantala, kinakailangan din magsubite ng logo ng kanilang grupo ang mga political party na makikita rin sa balota. Kabilang sa preparasyon ng komisyon ay ang pag-iimprenta ng 2.3 million na mga balota na katumbas ng kasalukuyang bilang ng rehistradong botante sa BARM. Nagdesisyon kami kanina, we will write a letter addressed to the Bangsamoro Parliament that we will now proceed with preparation based on the 73 members of Parliament. Whether yan ay political parties, whether yan ay parliamentary districts, or whether yan ay sectoral organizations. Sapagkat mahirap po kasi kami maghintay dun sa 7 at all cost. Hataw Balita ngayon! Inaasahan ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagdami ng mga magre-request ng repatriation mula sa mga overseas Filipino workers sa Middle East, lalo na sa Israel. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, kahapon nasa 92 na ang nagpatala ng mga nagnanais umuwi ng Pilipinas. Tiniyak naman ng Philippine Ambassador to Israel, Aileen Mendiola, na nakikipagtulungan na rin sila sa iba pang embahada ng Pilipinas para sa isasagawang repatriation efforts. Kahapon nakauwi na ang 18 mga OFWs na papunta sana ng Israel at Jordan upang magtrabaho ngunit na stranded sa Dubai. Meron ng 82 talaga napipintong umuwi. And since the Friday attacks, 10 have signified their desire to come home. So that's around 92 in our list in terms of those who are prepared to come home. Ngayon, actually nakikipag-coordinate tayo sa Philippine Embassy natin sa Amman, Jordan at saka sa Egypt, sa Cairo. Our Philippine embassies doon, tinitingnan nila yung pamamaraan kung paano natin pwedeng i-repatriate through those countries yung mga Pilipino natin. So, minomonitor natin yung mga movements at saka ng mga borders. Kasabay nito, inihahanda ng Iran ang pagkala sa Nuclear Non-Proliferation Treaty o NPT habang naninindigan itong tutol sa armas nuklear. Ito ang humahataw na balita ni Klein Sinka. 8 ang nasawi sa missile attack ng Iran sa Tel Aviv at Haifa nitong Lunes ng madaling araw. Bilang tugon, nagbanta ang Israel na opensiba laban sa Tehran. Inihahanda naman ng Iranian Parliament ang panukalang pagkalas sa Nuclear Non-Proliferation Treaty o NPT, kahit natutol ito sa paggamit ng mga sandatang nuklear. Ayon sa Israel, 4 na opisyal mula sa intelligence na Iran ang napatay sa kanilang airstrikes. Sa halos 100 missile ng Iran, 7 ang tumama sa Israel at nagdulot ng pagkasugat sa mahigit 100 tao. Sinabi na Israel na higit 1/3 ng mga missile ay nawasak sa ere.
inaresto ng Iran ang 12 ng hinihinalang sabotyador na umano'y konektado sa Israel. Ayon sa mga opisyal, ito ang pinakamalalang krisis sa panloob na seguridad mula 1979. Bumagsak ng 10% ang halaga ng Iranian rial matapos ang opensibang Israeli. Nagpupulo ang G7 kaugnay na lumalalang tensyon habang umaasa si dating Pangulong Trump sa diplomatikong solusyon. Sa ngayon, nasa 24 na ang nasawi sa Israel habang 224 sa Iran at karamihan ay sibilyan. Tinamaan ng mga missile ang Farabi Hospital sa Iran at ilang gusali sa Tel Aviv, Haifa at Jerusalem. Nasunog din ang isang planta ng kuryente at bahagyang nasira ang US Embassy pero walang naiulat na nasugatan sa embahada. Klein Sinka, humahataw sa balita ngayon. Nagkasundo ang Canada at United Kingdom na bumuo ng isang grupo para sa kalakalan na maghahain ng mga rekomendasyon sa kanilang mga punong ministro sa loob ng 6 na buwan. Naganap ang kasunduan sa pag-uusap nina UK Prime Minister Keir Starmer at Canadian Prime Minister Mark Carney bago ang G7 Summit sa Alberta. Ito ang wahataw na balita ni Erica Luzong. Magkatuwang na inanunsyo ni na Prime Minister Mark Carney ng Canada at Prime Minister Keir Starmer ng UK ang pagbuo ng UK-Canada Economic and Trade Working Group na layong palakasin ang ugnayang pangkalakalan sa gitna ng mga hamong dulot ng taripa ng US sa mahalagang industriya ng Canada. Tatalakayin ng grupo ang mga issue sa market access, pagpapalawak ng digital trade, at kooperasyon sa larangan ng critical minerals at AI infrastructure. Sa kasalukuyan, maliit pa ang bahagi ng UK sa kalakalan ng Canada, 3.6% ng exports at 1.2% ng imports noong 2024 na karamihan ay mula sa sektor ng ginto at enerhiya. Nakatakda rin magsumite ang Canada ng panukalang batas para sa ratifikasyon ng pagpasok ng UK sa Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership o CPTPP sa huling bahagi ng taon. Bagamat nakakuha na ng access ang UK sa 11 kasaping bansa ng CPTPP noong nakaraang taon, nananatili pang nakabinbin ang ratifikasyon mula sa Canada at Mexico. Bukod sa usaping pangkalakalan, palalawakin din ng Canada at UK ang kanilang kooperasyong pangdepensa, kabilang na ang patuloy na suporta para sa Ukraine. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Mahigit sa kalahati ng mga sambahayan sa Western Australia ang nahihirapang magbayad ng tirahan, renta man ito o home loan. Bunsod dito pagtutuunan ng Western Australia State Government upang mapagaan ang housing crisis sa estado. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Ilang hakbang ang ipatutupad ni Western Australia Premier Roger Cook bilang tugon sa nararanasang krisis sa pabahay sa pinakamalaking estado ng Australia. Ayon sa ulat ng Bankwest Curtin Economic Center o BCEC, makalipas ang 2 taon ay tumaas ng 91% o dumoble ang bilang ng households na umaming nahihirapang makabayad sa bahay, renta man ito o loan repayments. Naglaan naman ang estado ng 210 million Australian dollars budget para sa Shared Equity Scheme at Build to Rent Fund. Sa pamamagitan ng Shared Equity Scheme sa ilalim ng Keystart Program, 1,000 home loans ang popondohan ng pamahalaan. Hindi ito lalampas sa 35% sa halaga ng bahay o hindi higit sa 250,000 Australian dollars. Posibleng 2% deposit na lamang ang kailangang pag-ipunan ng bibili ng bahay para sa natitirang halaga sa halip na 20%. Makaiiwas din ito sa Lender's Mortgage Insurance o LMI at mas magiging mababa rin ang mortgage repayments nito. Samantala, simula kahapon, June 16, ay maaari nang mag-apply para sa low deposit home loans ang mga nais magpagawa ng modular homes. Isa itong inisyatibo kung saan ginagawa ang mga bahagi ng bahay sa pabrika sa mas maiksing panahon at saka dadalhin at bubuuin sa pinaka-destinasyon nito. Ayon kay Master Builders Western Australia Chief Executive Matthew Pollock, isang magandang solusyon ang low deposit modular loan product, lalo na sa malalayong lugar ng estado.
May 12.3 million Australian dollars naman na nakalaan upang hikayatin ang mga manggagawa sa labas ng Western Australia na manirahan at magtrabaho sa estado upang pataasin ang kapasidad sa pagtatayo ng mas maraming bahay. Ayon sa National Housing Accord, isang kasunduan sa pagitan ng federal at state and territory governments, investors at construction sector sa Australia, 130,000 ang bilang ng mga bagong bahay na dapat maipatayo ng Western Australia sa pagitan ng July 2024 hanggang July 2029. Danny De Liaba, humahataw sa Balita Ngayon. Bukod po sa mga Pilipino ay nakiisa rin ang mga Ghanaian volunteer ng MCGI sa pagdodonate ng dugo kasabay ng pagdiriwang ng World Blood Donor Day. Ito ang umahataw na balita ni Nancy Rivadenera. We are grateful to MCGI who have joined us in Ghana to celebrate the World Blood Donor Day. They've come to support us and it's been exciting and it's been a pleasurable experience. We from the National Blood Service Ghana, we depend on donors out there. We depend on selfless individuals like you at MCGI who commit to give blood. Nagtitiwala ang National Blood Service sa bansang Ghana, Africa sa mga partner blood donors nito gaya ng Members Church of God International o MCGI pagdating sa pagiging handa sa pagbibigay ng dugo. Taon-taon, kasabay ng pagdiriwang ng World Blood Donor Day, nagsasagawa ng mga programa ang World Health Organization o WHO upang mapataas ang kamalayan ng publiko patungkol sa kritikal na pangangailangan sa dugo para makapagligtas ng buhay at ang kahalagahan ng pagdodonate ng dugo. Kaya naman nakikiisa sa inisyatibong ito ang MCGI. Supporting countries through various levels in terms of setting policies for making sure that there is safe and available blood at the point of care. So the main message is to inform people about the importance of blood donation. Blood is not something that you can manufacture artificially, and it has to be donated. And we all have the power in our hands to donate blood and to save lives. And is to constantly make sure that the population is aware of the importance and the fact that the need for blood constantly. Ang regular na blood donation drive ng MCGI ay isang paraan upang makagawa ng mabuti bukod sa pagbibigay ng libreng pagkain sa mga nangangailangan. Lubos naman ang pasasalamat ng WHO sa inisyatibo ng grupo bilang regular blood donors. Rotary Club Ghana in Accra, CHEP, the School Health Education Program, Church of God International. My message to MCGI is to continue the good work they are already doing and to make sure that they keep up the momentum in all parts where they operate so that more people donate blood as part of the global effort to ensure that blood is available when you need it at the right time and is safe. Thank you. Nancy Rivadenera, humahataw sa balita ngayon. Liliwanag sa buong mundo. Sa pagkakataon pong ito, makakapanayan po natin ngayong umaga si Senior Fire Officer 4 Rachel Nicasio
ang Acting Municipal Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection Ibaan, Batangas upang pag-usapan ng mga aktibidad at paghahanda sa panahon ng sakuna. Magandang umaga po, Ma'am Nicasio. Ma'am Rachel, kamusta na po kayo? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa lahat ng tagapakinig ng Radio Mobile Booth ng UNTV. Mabuti naman po and sabi ko nga isang mapagpalang araw kasi kayo po ay naririto sa aming lugar. Salamat din po sa inyong paggising ng maaga para makapanayan po namin sa pagkakataon pong ito. Yung BFP po natin sa Agoncillo, kamusta naman po sa ngayon, ma'am? Sa ngayon po, ang Agoncillo po ay composed of 15 personnel. Ang Acting Municipal Fire Marshal po ng Agoncillo ay si SFO4 Gengos. Ako naman po ay sa Ibaan Fire Station. Ayan. Ma'am, kahit hindi na po Fire Prevention Month, meron ho ba tayong mga isinasagawang mga fire prevention activities like seminar para po sa ating mga kababayan dito po sa bayan po ng Agoncillo at kahit po sa Batangas para po makaiwas sa sunog? Actually, ang fire prevention activities po ay hindi po siya during March lang, which is Fire Prevention Month. Siya po ay year-round activity. Sabi ko nga po nung nakaraan, pag po ang isang bayan at ang aming mga bayan ay kakaunti ang fire incidents, ibig sabihin po very active ang fire prevention activities. Ano-ano po ito? Meron po kami engagement sa community which is the Open Ligtas Pamayanan. Dito po tinuturuan namin ang mga taga-barangay na maging active, proactive at kasi sila po ang mga first responders. So para kung hindi man agad makatawag or hindi man on the way pa po ang mga bumbero, sila po ay meron ng first aid na ginagawa to suppress the fire. Ayan. At pagka ganito pong panahon ng tag-ulan, ma'am, ano po ang pinagkakaabalahan po ng ating BFP? Kami po, since meron nga kami Oplan Ligtas Pamayanan, yung community engagement namin, nire-revisit namin lahat ng mga fire protection plans. And then, tinuturuan pa rin namin, nire-refresh namin lahat ng skills na itinuro namin sa kanila taon-taon. Nagkakandak kami ng mga inspections at visitation of flood-prone areas. And especially, isa pa pong importante, ang ating mga fire hydrants ay dapat po ay very operational po. At alam po namin, ma'am, hindi lang naman po sa pamatay sunog na asahan po ang BFP. Lalo na pagka po panahon ng tag-ulan, bagyo, nandyan pa rin po ang ating mga kasama po sa BFP, ma'am. Isa po sa mandato ng Bureau of Fire Protection is to tulungan po ang ating mga komunidad during times of emergencies, whether it is natural disasters or man-made disasters. So nakikita nyo naman po pag may mga bagyo, so kami po ay nagre-rescue ng ating mga kababayan. Kahit po saan yan, basta po may tawag sa amin. At during sa mismong incidents po ng typhoon, kami po ay nagro-roving, umiikot at tinitingnan natin yung mga kabahayan na baka hindi lang makatawag pero nangangailangan ng tulong. Ang BFP ba, ma'am, meron din ho bang pagsasanay na isinasagawa doon po sa mga, kagaya po sa mga barangay official para at least makatulong din po ninyo sa panahon po ng sakuna? Yes po, ito na nga po yung paglulunsad namin ng fire protection, community fire protection plans. And then sila po ay tinuturuan na ng skills during further firefighting na yung basic lang naman po na yung nga po habang hinahantay ang ating mga kasamang bumbero ay sila po naman may ginagawa na first aid po. Ayan. At Ma'am Rachel, meron tayong kasama sa studio ang ating co-anchor na si Annie Rentoy at baka meron ho siyang gustong maitanong din po sa inyo. Annie? Sherwin, magandang umaga po. Ma'am, Rachel, Nicasio. Habang kayo nag-uusap ni amigo Sherwin, natutuwa ako doon sa mga binabanggit mo na continuous yung program ninyo, Ligtas Pamayanan. Dito tinuturuan nyo na maging proactive yung ating mga mamamayan dyan sa Agoncillo. More or less, ma'am, mga ilan ang population na sakop ninyo po? Sa ngayon po ay nasa... Hindi po ako masyadong updated, pasensya na po kasi ako naman po ay, sa totoo ma'am, ako po ay hepe po ako ng Ibaan Fire Station. Ito lang pong ating medical mission ay nagkaroon lang po ako ng initiative na dito po ibigay sa Agoncillo sapagkat ito po ay sobrang highly affected
during the eruption of volcano, and then nagkaroon ng flash floods, nagkaroon ng bagyong Christine. So, hindi pa po, hindi po masyadong ang tanong ko po, the reason why I'm asking that sana, kumusta po yung bilang ng fire trucks na mayroon kayo? Sapat ba ito? Wala na kayong problema tungkol doon sa mga fire trucks? Di ba dati, nababalita natin lagi, kasi wala yung fire trucks, kasi sira yung ganito-ganito. So far, malaman namin sa inyo, wala na po ba kayong ganitong mga klaseng problema? Kung dati-rati nababalitaan natin ito, good news na ang pwedeng maihatid nyo ngayon, Ma'am Rachel? Yes po. Sa ngayon naman po, meron po ang Agoncillong 2 fire truck. Isa pong BFP owned at isa po namang LGU owned. Sa totoo, hindi pa po naman sapat yon. Pero dahil nga po nandun po kami sa modernization, lahat po yan ay pinopondahan na nating national government para po lahat ng bayan na nangangailangan ng fire trucks and firefighting equipment ay ma-provide po. Yan po naman ay nakaprograma na pong lahat. Okay. Quickly, ma'am, dito sa binabalita ninyo na pagtuturo sa ligtas na pamayanan, ginagawa niyong proactive yung ating mga mamamayan. Kasama ba dyan yung pagtuturo niyo mag-educate sa tamang paggamit ng mga gas na ginagamit sa pagluluto? Dahil kalimitan, ito po yung nagiging sanin ng mga pagkasunog ng mga bahay. Ano po, Ma'am Rachel? Kasama po yan lahat at kami po ay tinuturoan namin, nag-establish po kami ng isang fire brigade po ng barangay fire brigade. So sila po mismo, kumbaga tuturuan namin itong mga barangay officials and then sila po naman ang magtuturo or madidisseminate ng mga informations or skills na aming itinuro sa kanila. Kasama po yan and so far po ay napakaganda po ng appreciation ng ating community when it comes to Oplan Ligtas na Pamayanan. Very good. Congratulations dyan sa ibinabalita nyo. Good news sa amin, ma'am. Tulad din itong Ligtas Pamayanan program na ginagawa nyo para maging proactive yung ating mga mamamayan dyan sa Agoncillo. At this point, ma'am, your quick message sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood dito sa Hataw Balita ngayon. Again, sa lahat po ng nakikinig, lalong-lalo na po sa mga taga-Agoncillo, napakaswerte po natin. Ito po ay biyaya ng Panginoon, hindi lang po biyaya ng mga tao. Kasi sabi ko nga po, lahat ay ito ay ibinigay ng Panginoon kasi bakit po nagkaroon ng medical mission na nagkaroon ako ng engagement or nakilala ko from MCGI. So, ito po yung pangarap ko na sabi nga ang BFP po ay hindi lang sa fire safety. Gusto po namin which is public service at its finest na hindi lang puro pamatay sunog pero yung makapagbigay ka ng tulong sa iyong kapwa. Dahil ang sabi nga po ay paano po madaling sabihin na mahal mo ang Diyos, mahal mo ang Panginoon, meron kang paniniwala, meron kang faith. Pero paano mo ipapakita ang pagmamahal sa Panginoon kundi mahalin mo ang iyong kapwa? Very well said, ma'am. Maraming salamat po, Senior Fire Officer for Rachel Nicasio, ang acting Municipal Fire Marshal ng Ibaan, Batangas. Ayan. Maraming salamat po, ma'am. Thank you very much po and very much welcome po kayo sa Agoncillo and Ibaan as well. Okay. Salamat po. Hataw Balita ngayon. Tatlong miyembro ng New People's Army o NPA ang nasawi habang 2 naman ang sumuko matapos na nangyaring bakbakan sa pagitan ng bandidong grupo at ng militar sa Surigao del Norte. Si MJ Vasquez, humahataw. Sunod-sunod na engkwentro ang naitala sa probinsya ng Surigao del Norte mula nitong Biyernes, June 13 hanggang June 15 sa pagitan ng New People's Army at Armed Forces of the Philippines. Kinilala ng 4th Infantry Division ang isa sa 3 nasawi sa mga rebelde na si alias Rodel, isa sa mga umanong top leader ng NPA Caraga kasama ang 2 pang nasawi. Bukod sa mga nasawi, sumuko naman sa mga otoridad si alias Rem na isa ring top NPA leader kasama si alias Bino. Isinurrender nito ang iba't ibang matataas na kalibre ng mga baril, mga bala at mga personal na kagamitan. Ayon sa 4th ID, maituturing na isang malaking tagumpay ito sa hanay ng mga sundalo
lalo tinatangka uli umano ng rebelding grupo na makabalik sa Surigao del Norte matapos itong ideklara bilang insurgency-free ng taong 2024. MJ Vasquez, humahataw sa Balita Ngayon. Formal nang binuksan ng ambulatory service at urgent care ng Bicol Medical Center sa Barangay Cadlan, Pili, Camarines Sur. Itong pansamantalang magiging takbuhan ng ating mga kababayan sa Pili na siyang capital town ng Camarines Sur habang walang pang-ospital sa naturang bayan. Si Ryan Salatandol, humahataw. Upang matugunan ang pangangailangang medikal ng mga residente sa capital town ng probinsya ng Camarines Sur, ang Pili, formal nang binuksan ng Bicol Medical Center ang kanilang bagong urgent care at ambulatory service o bukas. Layo ng Department of Health Bicol na mas mapalapit ang dekalidad na ambulatory medical, surgical care at maging outpatient services sa ating mga kababayan. Magsisilbi din itong pansamantalang alternatibong healthcare providers habang wala pang ospital ang bayan. Kasama sa mga serbisyong ibinibigay ng pasilidad ang animal bite treatment na kadalasang kinakailangan pang magpunta sa Naga City upang ma-avail ang ganitong serbisyo. Samantala, ayon sa local government officials, isinusulong din nila ang pagkakaroon ng municipal hospital sa mga darating na panahon. Ryan Salatandol, humahataw sa Balita Ngayon. Nasa 700,000 pisong halaga ng tulong pinansyal ang natanggap ng Department of Education at DepEd Albay. Wala naman sa mga Young Farmers Organization para sa proyektong gulayan sa paaralan. Si Jerry Galicia, humahataw. Nasa 374 na paaralan sa lalawigan ng Albay ang makikinabang sa proyektong gulayan sa mga paaralan ng Department of Education o DepEd Albay. Tumanggap na nasa 700,000 pisong halaga ng tulong pinansyal ang DepEd Albay para sa mga eskwelahan sa 1st District para sa Oplan Balik Eskwela 2025 initiatives ng Young Farmers Organization Incorporated. Makakatanggap ang bawat paaralan ng mga agricultural inputs at mga materyales para mapalakas ang gulayan sa paaralan. Layo din ng programa na maging functional learning activities laboratories ang mga garden sa mga paaralan para sa agrikultura. Maging ang nutrisyon sa pagpapatibay ng pagkakaroon ng sariwang pagkain sa mga feeding program sa mga eskwelahan. Ang tulong na natanggap ng kagawaran ay bahagi ng pre-implementation phase ng Albay Young Farmers Program. Nagsisilbi din itong flagship initiative ng samahan na naglalayong i-institutionalize ang partisipasyon ng mga kabataan sa agrikultura. Isinusulong din ng programa ang agri-entrepreneurship at masuporta ng integrasyon ng agrikultura sa pangunahing edukasyon sa pamamagitan ng mga programang nakabase sa mga paaralan. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Muling nagpaalala ang Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU Aurora sa publiko na maging maingat at malinis sa pangangatawan upang makaiwas sa nakakahawang sakit dulot ng Mpox. Muli na naman kasing nakapagtala ang lalawigan ng isang kumpirmadong kaso ng Mpox. Si Danny Munar, humahataw. Nakapagtala ng isa pang kumpirmadong kaso ng monkeypox o Mpox ang lalawigan ng Aurora. Sa ulat ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESO, 2 kumpirmadong kaso ng Mpox simula noong January 1 ngayong taon. Sa datos ng PESO Aurora, 17 ang reported case ng Mpox, 15 sa mga ito ang suspected case, habang 2 ang kumpirmado. Ayon sa PESO, 6 na hinihinalang kaso ay naghihintay ng resulta ng laboratory test habang 6 na iba pa ang nagnegatibo. Ipinaalala ng PESO sa publiko na ang Mpox sa isang nakakahawang sakit ay maiiwasan sa pamamagitan ng wastong kalinisan at safety measures. Kasama sa mga sintomas ng Mpox ang pamamantal ng balat o mga sugat na may lagnat, namamagang mga lymph, namamagang lalamunan, pananakit ng kalamnan, likod, sakit ng ulo at mababang enerhiya. Danny Munar, humahataw sa Balita Ngayon.
Pinaunahan ni Vice President Sara Duterte ang paggawad ng pasidungong o pagkilala sa mga guro, organisasyon at individual na katuwang ng Office of the Vice President sa pag-abot ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw. Si Mirasol Montaño, humahataw. Nasa 1,140 na mga individual at institusyon mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang pinarangalan sa ginanap na 2025 OVP Pasidungog sa Davao City kahapon June 16. Kinilala dito ang kanilang mahalagang suporta at pakikiisa sa mga programa at inisyatibo ng Office of the Vice President. Personal na pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang naturang pagtitipon. Ayon sa pangalawang Pangulo ng Bansa, taos-pusong nagpapasalamat ang kanyang opisina sa mga kasamahan at kaagapay nila sa paglilingkod bayan. Sa kabila umano ng mga hamon at batikos na pinagdadaanan ng OVP, hindi ito naging sapat para huminto sa mga programa na ang layunin ay magbigay solusyon sa mga suliranin ng mga Pilipino. Naging mas mapaghamon ang pagpapatakbo namin ng mga programa na ang pakay ay pagbibigay ng solusyon sa ilang mga pangunahing suliranin ng mga Pilipino. Ngunit ang mga batikos at sistematikong atake laban sa OVP ay hindi naging sapat para tayo ay humina, huminto at mabigo. Sa kanyang talumpati, iniisa-isa nito ang ilan sa mga programa ng kanyang opisina. Kabilang na ang medical assistance para sa higit 127,000 Filipinos, Bureau Assistance Program kung saan naabot na sa higit 25,000 families ang naabutan ng tulong. Ang mga negosyo taday na mayroon ng 463 individuals beneficiaries at ang nagpapatuloy na umiikot para mapagaan ang transportasyon ng mga Pilipino ang libreng sakay ng OVP na higit 1 milyon na ang nakinabang. Sa mensahe ni VP Sara, naniniwala ito na maiibsan ang paghihirap ng mga tao sa kabila ng limitasyong pinansyal at balakid na hinaharap ng OVP. Marcel Montaño, humahataw sa balita ngayon. Isang guro sa Iligan City ang naghatid ng tulong dahil sa kanyang classroom pantry na puno ng school supplies para sa kanyang mga estudyante at libreng ukay ng mga damit naman para sa mga magulang ng mag-aaral. Si Cecil Cruz humahataw. Puno ng pagmamalasakit at bayanihan ang silid-aralan ni Teacher Melanie Figueroa ng Hinaplanon National High School. Bilang suporta sa kanyang grade 10 students ngayong school year 2025 to 2026, binuo niya ang isang mini pantry na may lamang iba't ibang gamit pang eskwela. Ang laman, mostly donated ng kanyang mga kaibigang nasa abroad sa pamamagitan ng mga balikbayan boxes mula staplers, lapis, papel at iba pa. Ang konsepto nito ay return after use, pero ika nga ni ma'am, minsan nadadala raw pa uwi ng mga bata, kaya refill ulit siya ng walang sawa. Nakaka-good vibes pa lalo dahil may ilang estudyante na rin na nagkusa mag-donate ng supply sa pantry. Patunay na ang kabutihan ay talagang naipapasa. At sa tulong ng mga kaibigan, may libreng paukay pa si ma'am para sa mga magulang at estudyante. Kaya paalala na sa pagbabalik eskwela, hindi lang kaalaman ang mahalaga, kundi ang malasakit, suporta at bayanihan sa isa't isa. Cecil Cruz, humahataw sa balita ngayon. Kinilala ang Members Church of God International o MCGI bilang isa sa main blood donor organization, hindi lamang sa dako ng Dubai, kundi maging sa iba pang bahagi ng United Arab Emirates. Si Bradley Rubusa, humahataw. Pinarangalan ng Dubai Health Authority ang Members Church of God International o MCGI dahil sa malaking kontribusyon ng mga volunteer donor nito sa pagbibigay ng dugo.
Ang parangal ay ginanap sa Rashid Hospital nitong June 12, kasabay ng paggunita sa World Blood Donor Day. يسعدني أن أقف بينكم اليوم في هذا الحفل الذي يجسد قيم التكاتف والإنسانية لتكريم شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة والأفراد الذين ساهموا بإخلاص بإنقاذ حياة الكثيرين من خلال دعمهم بحملة دمي لوطني. وري في نجاح هذه المبادرة وتوفير وحدات دم ساهمت في إنقاذ الأرواح. Ayon sa Dubai Health Authority, ang mga ipinatutupad na mass blood donation initiatives ng MCGI ay naaayon sa kanilang Patient First program na ang layon ay nakasentro sa kapakanan ng mga pasyente. Nagpasalamat naman ang MCGI sa pagkilalang tinanggap na isang katunayan ng maayos nitong ugnayan sa pamahalaan ng UAE, lalo na sa pamamagitan ng pagbibigay ng dugo sa layuning makatulong sa kapwa. Ginagawa natin na regular na pagdodonate ng dugo, na-appreciate nila maging ng ating mga kababayan, maging ng mga ibang lahi dahil mga recipients sila na ipinakita rin dun sa program ng award ng mga recipients na nakatanggap ng dugo na patuloy na umaasa sa mga blood donation campaigns na ginagawa natin. Ayon sa World Health Organization, sa bawat isang bag ng dugo na mula sa isang blood donor ay makapagdudugtong na ng buhay ng 3 individual. Kaya naman ang pagbibigay ng dugo ay isa sa mahalagang advokasya ng MCGI. Ang dugo hindi na ma-manufacture sa laboratory. Hindi pwedeng synthetic ang dugo. Kaya yung pangangailangan nung nag-aagaw buhay ng dugo, saan mang gagaling yon? Sa isang tao na nagkaroon ng puwang sa puso niyang magbigay ng dugo o magbigay, kapatid na Rodel, ng buhay. Blood is life. So if you have the opportunity of extending life to someone, I think you should seize the opportunity. Sa paraan na to, nakakapagbigay buhay tayo sa ating mga kapwa. If you have the chance, the opportunity, gawin natin. We are proud to be one. We are MCGI. Bradley Robuza, humahataw sa balita ngayon. We are MCGI. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit Kapitulo 98, Talatang 1. O magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, sapagkat siya'y gumawa ng mga kagilagilalas na bagay. Ang kanyang kanan at ang kanyang banal na bisig ay gumawa ng kaligtasan para sa kanya. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-17 sa buwan ng Hunyo 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sorry, no more shoutout na alas 6 na, Carl. Sa ngalan muli ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.